Hello po sa inyo mga kapasta. Ako po si Melba. Matagal ko na pong gustong maibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa anak kong gustong-gustong mag-majorette dati. Tawagin na lang po natin siyang Bebe. 15 years old noon si Bebe at nasa 3rd year high school nang magsabi siya sa akin na gusto niyang sumali sa majorette team ng school nila. Ako naman ayoko siyang payagan dahil yung pamangkin ko na isang majorette ay laging hapon o gabi nang nakakauwi. Dahil sa mga practice. Lagi rin itong umaalis ng bahay at minsan dumadayo pa sa ibang bayan para mag-perform bilang majorette. Bilang magulang, ayoko talaga na laging nasa labas si Bebe, lalo't pupunta sa malayo. Nag-iisa ko siyang anak na babae, kaya ingat na ingat ako pati papa niya. Alagang-alaga siya. Protektadong-protektado namin siya, maski ng mga kuya niya. Dalawa ang anak kong lalaki, isang 18 years old at isang 21. Kahit ayoko siyang payagan ay tuloy pa rin sa pagpapractice sa bahay si Bebe, gamit ang baston ng pinsan niya. Aliw na aliw siya kapag tinuturuan siya nito at narinig ko pa isang beses na nag-uusap silang magpinsan. Sabi niya balang araw daw ay papayagan ko rin siya. Nag-aalala lang daw ako ngayon dahil akala ko raw masyado pa siyang bata para mag-majorette. Natatawa na lang ako sa narinig ko. May mga pagkakataon na tumatakas si Bebe para manood at sumunod sa parade ng mga majorettes. Kapag ganon pinapagalitan ko talaga siya at pinapauwi. Hanggang sa dumating ang pinakamalaking pagsubok ng buhay namin. Kahit anong alaga at pag-iingat ay dinapuan pa rin ng sakit si Bebe at ilang araw siyang naratay sa bahay. Na-confine din siya sa ospital pero makalipas ang 2 buwan, lumabas din kami. Hindi na kasi namin kaya ang mga bayarin at pilit na rin nagpapauwi si Bebe. Mas lalo raw siya nangihina sa ospital. Nung araw na yon, sumaglit ako sa palengke para bumili ng ulam na lulutuin. Nag-request kasi si Bebe ng may sabaw at mainam naman talaga sa kanya yon. Pauwi na ako nang masalubong ko ang parada. Fiesta kasi sa amin nung araw na yon. Napatingin ako sa hanay ng mga majorette. Nagulat ako nang makita ko si Bebe sa bandang likuran na sumusunod sa kanila. Hindi galit ang naramdaman ko kundi pag-aalala dahil alam ko naman na masama pa ang pakiramdam niya. Bakit siya tatayo at susunod sa parada? Nagmadali ako sa paglalakad para malapitan si Bebe. Ang bala ko ay pauwiin lang siya. Wala akong balak na pagalitan dahil nga naaawa na ako sa kalagayan niya. Sumingit-singit ako sa karamihan ng tao para makalapit sa hanay ng mga majorettes. Subalit nung nandun na ako ay bigla namang nawala si Bebe sa paningin ko. Nagpalingalinga pa ako. Naisip ko baka umiba ng pwesto o baka nakita na ako. Kaya umalis na at umuwi na sa amin. Naiiling na umuwi na lang din ako sa bahay. Pagdating ko sa amin ay sinalubong agad ako ng anak kong lalaki at niyakap ako sabay sabing wala na si Bebe. Nanlamig ang pakiramdam ko at para akong sinakluban ng langit at lupa. Sabi ko, kakakita ko pa lang sa kanya na nakasunod sa mga majorettes. Sabi naman ng anak ko, kanina pa sila nakabantay kay Bebe, kaya sigurado silang hindi ito lumabas. Imposible na nakita ko ito roon. Tatakbo sana ako sa parada para patunayan na nandun lang ang anak ko. Parang nawala na rin kasi ako sa sarili. Pero pinigilan ako ng mga anak ko at sinabing pumasok na ako sa bahay dahil nandoon ang katawan ni Bebe. Mga kapasta, sobrang sakit sa akin na hindi ko napagbigyan ang kahilingan ni Bebe na mag-majorette. Hanggang sa huling sandali ay ipinakita niya sa akin na yun ang gusto niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaluluwa habang nakasunod doon. Sa tuwing makakakita tuloy ako ng mga majorettes ay naaalala ko si Bebe at umaasa ako na makikita ko ulit ang kaluluwa niya sa hanay nila. Mga kapasta, tawagin niyo na lang po akong Rema. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang kakatuwang karanasan ng kaibigan ko noon na isang majorette. Itago na lang po natin siya sa pangalang Suzette. Magkababata kami ni Suzette. Magkaklase sa elementary at high school. Nagkahiwalay lang kami ng pinapasukan nung mag-college dahil nalipat ako sa ibang bayan at doon na rin nag-aral.
Yung birthday po ni Suzette ay kasabay ng fiesta sa lugar nila. Inimbitahan niya ako at iba pang kaibigan namin para panoorin din ang performance nila bago ang parada. Minsan lang mag-imbita si Suzette kaya go kaming lahat. Kung ganda at kaseksihan ang pag-uusapan, aminado kaming magkakaibigan na si Suzette ang pinaka sa amin. Kaya hindi nakakapagtaka kung marami man ang humahanga at nanliligaw sa kanya. Isa pa ay mabait din si Suzette. Lahat kakaibiganin niya basta tatanggapin mo rin siya bilang kaibigan. Nung mismong araw na yon ay excited kaming sinalubong ni Suzette sa terminal. Honor type jeep pa ang sasakyan nila noon. Pagdating namin sa bahay nila ay pinakain agad kami. Tapos nauna na siya sa pagdadausan ng event dahil may last practice pa raw sila bago ang performance nila. Maya-maya ay sumunod na kami doon para panoorin at suportahan si Suzette. Lahat kami hangang-hanga sa husay din niya bilang majorette. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng pagpe-perform ay bigla na lang nahimatay si Suzette kaya't nagkagulo kami. May mga nakaantabay namang nurse at nabigyan agad siya ng first aid. Tapos iniuwi na siya ng papa niya sa bahay kasunod kami. Nung nasa bahay na ay doon na nagsimulang kumilos ng kakatuwa si Suzette. Naupo siya sa mismong ibabaw ng mesa at kinuya-kuyakoy ang mga paa niya habang nananatili siyang nakayuko na tila malalim ang iniisip. Sinabihan siya ng mama niya na doon maupo sa upuan at huwag sa ibabaw ng mesa dahil may mga pagkain doon. Pagkasabi nun ng mama niya ay bigla niyang tinabig ang mga pagkaing nasa mesa kaya nagulat kaming lahat. Nanlisik ang mga mata niya at nagsalita sa matinis na boses na alam naming hindi kanya. Nagsasalita siya na hindi namin naiintindihan na lengguwahe. Lahat kami na nandun at nakasaksi ay nangilabot sa ikinikilos niya. Dali-daling nagpatawag ng albularyo ang papa niya habang pinipigilan siya nito sa patuloy na pagwawala. Tapos sa mga kamag-anak nilang nandun din ay pinagpipray over siya. Maya-maya lang ay dumating na ang albularyo. Pagkakita pa lang nito kay Suzette ay sinabi agad na duwende ang nakasanib dito. Pinalabas muna kaming lahat. Ang tanging naiwan sa loob ay si Suzette, ang papa at mama niya at ang albularyo. Narinig pa namin ang nakakapangilabot na pagsasalita ng matinis na boses. Tila galit na galit ito, tapos biglang tatawa ng masakit sa tenga. Maya-maya pa ay narinig naman namin ang pag-iyak ni Suzette. Boses niya na yon, kaya naisip namin na okay na siguro. Pero maya-maya lang ay may matinis na boses ulit ang naririnig namin. Dasal kami ng dasal na magkakaibigan hanggang sa lumabas na ang albularyo sa bahay at ang sabi, wala na raw kaming dapat ipag-alala. Nagustuhan daw ng duwending itim si Suzette at gusto itong kuhanin pero hindi na raw ito magagawa ngayon dahil binigyan niya na ng proteksyon ang kaibigan namin. Akala ko dati ay hindi totoo ang mga ganon na sinasaniban. Pero nang masaksihan nga namin ang nangyari kay Suzette ay nakumbinsi ako na minsan ay sadyang may mga nangyayari talagang kakatwa sa buhay ng tao. Mga kapasta, magandang araw po sa inyo. Itago niyo lang po ako sa pangalang Jill. Isa po akong majorette. Sa bandang kasama po namin nakilala ko ang boyfriend kong tawagin na lang nating Oyo. Isa po siyang drummer sa team namin. Naging magkaibigan kami hanggang sa na-develop at naging magkasintahan. Kasama rin po namin sa team bilang drum majorette ang ex-girlfriend niyang itago naman natin sa pangalang Daisy. Nung panahon na yon mukhang hindi pa nakaka-move on si Daisy sa breakup nila kaya laging masama ang tingin nito sa akin. At pinagbibintangan niya ako na inahas ang boyfriend niya. Hindi naman po totoo yun dahil wala na sila nung maging kami ni Oyo. Sabi ni Oyo wag ko na lang daw pong pansinin kaya deadman na lang din ako sa mga parinig ni Daisy. Isang beses sa performance namin ay nandun din ang nanay ni Daisy, nanonood. Nahuli ko itong nakatingin ng masama sa akin. Siguro ay sinabi na ni Daisy sa nanay niya ang tungkol sa galit niya sa akin. Sa totoo lang po mga kapasta, alam ko naman na wala akong ginawang masama sa kanila. Hindi ko pa rin maiwasan na hindi matakot noong mga pagkakataong yun. Dahil sa hindi magandang trato nila sa akin.
Lalo na ang nanay ni Daisy nung makasalubong niya ako pagkatapos ng performance namin. Tinabig talaga niya ako sa balikat kaya nagkatinginan kami at hindi man lang siya nagsorry. Ako pa nga ang nagsorry. Pag uwi ko sa bahay, doon na nagsimulang manakit ang tiyan ko. Tapos sumuka ako ng sumuka hanggang sa wala nang lumalabas sa bibig ko. Pero naduduwal pa rin ako. Pinagdudahan pa ako ni mama na baka raw buntis ako. Siyempre alam ko namang hindi. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko ay nagpadala na ako kay mama sa doktor. Nagtaka kami dahil wala namang nakitang diferensya sa result ng mga test na ipinagawa sa akin. Hindi pa rin bumuti ang pakiramdam ko. Lalo pang ang lumubha ang kalagayan ko kaya sabi ng tita ko, patingnan na raw ako ni mama sa albularyo. Pumayag naman agad ako dahil hindi ko na rin talaga gusto yung nararamdaman ko. Sobrang nangihina ako. Namamanhid ang buong katawan ko na makirot. Pag igagalaw ko ang kamay at paa ko ay nasasaktan ako. Umiiyak talaga ako sa sakit. Nung maipaalbularyo na ako ni mama, ang sabi ay may kumukulam daw sa akin. Unang-unang pumasok agad sa isip ko ay yung nanay ni Daisy. Dahil nga magkagalit kami ng anak niya, kahit nasa iisang team lang kami. Tapos tinabig pa niya ako nung nagkasalubong kami na parang sinadya. Dahil nahihirapan na rin akong magsalita noon, kaya binulong ko na lang kay mama. Ang sabi ko, puntahan ang nanay ni Daisy at makiusap na itigil na ang ginagawa sa akin. Kumontra ang albularyo, hindi na raw kailangan dahil kaya naman daw niya akong pagalingin. Magtiwala lang daw kami. Araw-araw akong binabalikan ng albularyo mga kapasta. At ramdam ko naman na unti-unting bumubuti ang pakiramdam ko. Hanggang isang araw, ay binisita ako ng boyfriend ko at ipinagtapat sa akin ang isang nakakagulat na bagay. Ang mama raw niya ang may gawa ng pangungulam sa akin. Natuklasan daw niya nung maaktuhan niya ito. Sabi niya nagdalawang isip siyang sabihin sa akin dahil mama niya yon. Pero hindi na raw makaya ng konsensya niya kasi mahal talaga niya ako. Ayaw daw ng mama niya sa akin at ayaw niya akong hiwalayan kaya ganun ang ginawa. Magkaibigan kasing matalik ang mama niya at mama ni Daisy. Mama niya ang may alam sa pangungulam. Siguro ay pinlano talaga ng mga yon. Sa tulong ng albularyo ay gumaling naman ako mga kapasta. Kahit ganun ang nangyari, hindi kami bumitaw ni Oyo sa isa't isa. Kami pa rin ang nagkatuluyan at sa ngayon ay may anak na kami. Natanggap na rin ako ng mama niya na humingi rin naman sa akin ng tawad. Ang anak po namin ni Oyo na 12 years old ay majorette na rin sa lugar namin. Ako po si Tara. Masayang bati po sa inyong lahat mga kapasta. Matagal na po akong nakasubaybay sa channel nyo kaya't naisip ko bakit hindi ko ipadala yung sarili kong karanasan na meron din pong kababalaghan. Sana po ay mapili nyo itong basahin. Nung panahon na yon dalaga pa po ako at nakatira sa Pila, Laguna. Ang kinahihiligan ko po noon ay ang pagme-majorette. Yung team po namin ay lumalaban sa mga competition at dumadayo talaga kami sa iba't ibang lugar. Isang beses po ay naimbitahan kaming mag-perform sa isang pista. Masayang masaya ako noon kasi first time kong makarating sa lugar na yon. Na hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Napakaganda po, maraming puno at magagandang halaman kaya ang presko rin. Ang sarap mag-majorette dahil habang pumaparada kami ay nakikisama ang katamtamang lamig ng hangin. Kaso sa gitna ng kasiyahan ng mga tao ay bigla na lang pong nagkagulo. May lasing na nag-amok ng away at ng gulo sa mga tao sa parada. Nagpulasan ang mga tao kasi yung lalaking lasing ay may hawak na itak. At iwinawas-iwas yun. Sa takot na matamaan sila, kaya nagkanya-kanya na ng tago at takbuhan. May ilang kalalakihan naman na naglakas loob na awatin yung lalaki. Pero hindi rin sila makalapit. May isa pa nga na natamaan at nasugatan ng itak. Dahil sa pagkakagulong yun, nataranta rin ako at napatakbo. Hindi ko alam kung sino ang nakapagtulak sa akin at nabuwala ko ng patihaya. Tapos nadali pa ako ng mga paa ng ibang tumatakbo. Hindi agad ako makabangon. Masama ang naging bagsak ko. Nang biglang nakita ko na lang ang isang makapal at maitim na usok
na tila papalapit sa akin. Habang papalapit ito ay nagbabago ang anyo at nagiging imahe ng isang lalaking may malaking tenga at luwang na mata. Nanlaki ang mga mata ko, nadoble ang takot ko sa nakita ko. Lalo na nung umangat ang katawan ko na parang binubuhat. Ramdam ko na may bumubuhat sa akin kahit wala naman akong nakikitang mga kamay. Walang kamay yung mahiwagang lalaki. Napasigaw ako ng ubod lakas. Pinakamalakas na sigaw ko na yon sa buong buhay ko. Dinala ko ng nakakatakot na lalaking yon sa gilid ng kalsada. Nanginginig ako sa takot dahil hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. Hindi naman ako makagalaw. Pakiramdam ko ay naninigas pati mga ugat ko sa katawan. Habang yung mga tao patuloy na nagkakagulo sa paligid, ay parang walang nakakakita sa nakikita ko kahit patuloy pa rin ako sa pagsigaw. Pumikit na lang ako at hinintay ang masamang mangyayari sa akin na hindi naman nangyari. Nung idilat ko kasi ang mga mata ko ay wala na ang nakakatakot na lalaki sa harap ko. Pinilit kong gumalaw at tumayo at saka ako nagpalingalinga. Hindi ko na talaga nakita. Ang nakita ko ay ang leader namin na tumatakbong papalapit sa akin at nang makalapit ay inakay ako nito pabalik sa sasakyan namin. Doon nila kami tinipon lahat. Ayoko sanang sabihin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na ipagtapat ang naranasan ko. Hindi sila makapaniwala. Ang sabi ng matandang taga roon, marami raw talagang engkanto sa lugar na yon pero hindi naman daw nananakit ang mga ito. Mga puting engkanto sila kung tawagin. Tulad ng ginawa sa akin, tinulungan lang daw akong mailayo sa kaguluhan. Nanghinayang lang din ako dahil naunahan ako ng takot kaya hindi ako nakapagpasalamat sa engkanto na yon. Sino ba naman ang hindi matatakot sa itsura nito? Sabi ng matanda, mag-iwan na lang daw ako ng alay kahit isang pirasong hilaw na itlog sa mismong lugar kung saan ko ito nakita. Sapat na raw yon bilang pasasalamat. Mga kapasta, tawagin niyo na lang po akong Veron. Ako po ang bunso sa 5 magkakapatid at ako lang din po ang babae. Lahat po ng mga kapatid ko ay nakasama sa banda ng mga musikerong laging present sa mga piyestahan at maging sa libing ay naiimbitahan din. Ganon din po kasi ang mga magulang namin noon. Nagkakilala at nagkainlaban sa banda nila. Dating drummer si Papa at violin naman ang hawak ni Mama. Kaya kaming mga anak ay nalinya rin sa ganoon. Marami po akong alam patugtugin ng mga instrument pero mas pinili ko ang humawak ng baston bilang majorette. Bata pa ay inaral ko na ito. Nangyari po ang nakakatakot kong karanasan noong maimbitahan ang pamilya namin sa libing ng isang malapit na kaibigan. Yung namatay po kasi ay dati ring majorette na kaibigan ni Mama. At gusto ng mga kamag-anak nito na mag-perform kami sa huling sandali nito bago ihatid sa huling hantungan. Pumayag naman po sina Mama at hindi po sila nagpabayad. Nung araw na yun mismo bago ibaba ang patay sa bahay nila ay nag-perform na po kami. Kasama ko rin po ang grupo ko ng mga majorettes. Nung lumalakad na ay nakasunod na lang po kami sa musikong inarkila rin nila bukod sa amin. Ganun na lang po ang gulat ko nang mapalingon ako sa likuran namin. May isa pang majorette na nakasunod sa amin na hindi kasama sa grupo. Nakasuot din siya ng tulad ng uniform namin ngunit nakayuko at sobrang bagal ng paglalakad. Dahil nakayuko siya kaya hindi ko makita ang mukha. Inalis ko ang tingin ko sa kanya. Kinalabit ko ng kinalabit ang katabi ko at itinuro ko ang pwesto nang nakita kong estrangherong majorette sa grupo. Pero napakunot lang ang noo niya dahil wala naman siyang nakita sa hanay namin. Nung hindi na siya nakatingin ay lumingon ulit ako at nakita ko na naman yung majorette. Bigla itong tumingin sa akin kaya napasigaw na ako. Naglingunan sa akin lahat habang tumatakbo ako palapit kay Mama na nasa bandang unahan ko. Sinabi ko kung ano ang nakita ko. Napahinto tuloy maging ang karo ng patay dahil sa nangyari. Pinakalma nila ako. Ipinipilit nilang wala namang ibang majorette doon maliban sa mga kasama ko. Pero ipinipilit ko rin na meron, kitang-kita ko. Sabi ng ibang nandun,
Baka yung multo ng patay ang nagpakita sa akin. Dahil isa nga rin yung majorette nung panahon niya. Pero hindi naman ito kamukha ang nakita ko. Kahit isang iglap lang yun, alam kong hindi yun ang mukha ng kaibigan ng mama ko. Hindi rin ito kabulto. Maliit na babae lamang ang nakita ko na may mahabang buhok. Kabaliktaran ang itsura ng patay. Napahugot ng malalim na paghinga si mama at sinabing maaaring hindi nga nito kamukha ngayon ang nakita ko. Pero nung kabataan nga nito ay maliit na babae lang ito at may mahabang buhok. Tulad ng dinescribe ko. Yun daw ang panahon na nagme-majorette pa ito. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagpakita sa akin sa ganong itsura. Basta napaiyak na lang ako sa takot. Kaya't niyakap ako ni mama at hindi na pinaalis sa tabi niya hanggang sa makarating kami sa sementeryong paglilibingan.